Kung wala ka pang bachelor's degree, pero hanggang ngayon nangangarap ka pa rin makapag-graduate ng college para makakuha ng college diploma, stay tuned ka rito sa video ko dahil tuturuan kita kung paano mo ma-acquire yan without going to the traditional way of schooling. Like everyday kang papasok sa school, everyday quizzes, lots of exams, midterm, finals, and then ang maganda pa rito, mas mapapaikli yung time frame ng pag-aaral mo. Kasi instead na 4 years kang mag-aaral, magiging 6 months to 1 year na lang. At kung interesado ka, stay tuned. Napansin niyo ba lately na parang ang daming nagpo-post na graduate na sila like artista, influencers, tapos ang bilis lang? So, mapapaisip ka talaga, paano kaya nangyari yon? So, mga examples ng mga artista is si Sashna Laparan, Geneva Cruz, si Miss Angelica Yulo, yung nanay ni Carlos Yulo, and then marami pang iba. Well guys, may reason dyan and today pag-uusapan natin kung paano nga ba nila na-acquire yung bachelor's degree nila without going to the traditional way of schooling. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi feeling ko ang dami pang hindi nakakaalam, especially sa mga working na pagod na sa trabaho, may responsibilidad na, may sarili ng pamilya, or may pamilyang sinusuportahan, pero gusto pa rin magka-degree. Kasi let's be real, ang hirap bumalik sa traditional school setup, 'di ba? Kasi marami kang isa-sacrifice. Yung time mo for the family, kasi syempre everyday kanyang papasok sa school, and then yung everyday expenses mo, baon mo, mga projects mo, gagastusin mo. So napakahirap talaga. Like imagine mo ha, galing ka sa work, pagod ka na, tapos papasok ka pa sa class. Or isipin mo na lang, yung 4 years ulit na pag-aaral mo, parang nakakapagod, isipin pa lang, 'di ba? So, kaya maraming tao hindi na tinutuloy ang pag-aaral. Hindi dahil sa tamad sila, pero dahil sa reality ng buhay. Dahil sa bills, pamilya, responsibilities. 'Di ba? Kaya nandito yung program na ino-offer ng Commission on Higher Education, which is tinatawag natin na ETIAP. Ayan, dyan na papasok yung ETIAP. And ano nga ba yung ETIAP? Ang ETIAP ay stands for Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. In simple terms, kinikredit niya yung work experience mo as a college education. Ibig sabihin, kung ginagawa mo na siya sa trabaho, hindi mo na kailangang aralin ulit from scratch. Parang ganito yon. If marunong ka na makipag-usap sa clients, mag-handle ng task, gumawa ng reports, and so on, then sasabihin nila, okay, equivalent na yan sa subject na to. Ganon siya guys. Actually guys, hindi lang siya basta ma-experience ka ha. Titignan din nila yung trainings mo, seminars, certificates, even achievements sa work. So parang binubuo nila yung profile mo. Tapos doon nila i-base kung qualified ka. Kaya importante talaga na hindi lang basta may work ka. Dapat may natutunan ka talaga. Now, sino ba yung pwede dito? So, ito yung mga requirements. Number 1, dapat at least 23 years old ka. And number 2, may minimum or at least 5 years na work experience ka. And the third, related dapat yung work experience mo sa course na kukunin mo. And take note, hindi ikaw ang makakapili ng course na gusto mo. Kasi i-evaluate yan ng university or ng school na pag-a-applyan mo. So for example, meron kang negosyo. For example lang ha, may negosyo ka, nagpapatakbo ka ng negosyo, may sarili kang negosyo, ganyan. At gusto mo na course ay education. Magtuturo, di ba yung pagtuturo? Hindi nga akma yung experience mo sa gusto mong course na kunin. So, hindi siya pwedeng ganun. Okay? Ang magsasabi sa'yo kung pwede ka nga ba sa course na ito, yung school. Okay? Ganun siya. Another example. For example, I am an ESL teacher.
and I am working with the students for a very long time. For example, 7 years, 8 years, ganyan. So, I like to get the course Bachelor of Secondary Education, major in English. Ayan. So, pwede ako sa course na yon. Kasi nga, related siya, di ba? Nagtuturo yung experience mo, nagtuturo ka ng specific subject, which is English, and then yung kukunin mo na course is Bachelor of Education, major in English. So, akma siya. Match, kumbaga. So, papayagan ka ng school na yun yung kunin mong course. But, kung nakikita ng university or ng school na hindi siya akma or hindi swak doon sa gusto mong course, doon sa work experience mo, ay hindi ka papayagan. Ganun siya. Pero isasabihin naman nila sa'yo, applicant, ito yung akma or ito yung match sa work experience mo na pwede mong kunin na course. So, kailangan mong sumunod. Or else, hindi ka makakakuha, hindi ka makakapasok sa university na yon or any college institutions kasi may sinusunod sila na protocols when it comes to getting a bachelor's degree na related dapat sa work experience mo. Number 4 is kailangan Filipino citizen ka. Kasi itong program na ito, design talaga siya for Filipinos. So whether kung inside ka sa Philippines, nasa Philippines ka, or nasa abroad ka, you are an OFW, pwedeng-pwede kang mag-apply dito for ETIAP. Actually, perfect ito sa mga OFW, lalo na yung mga matatagal nang nag-work abroad. So, yung experience mo dyan, pwede mong gawing diploma. Ganon siya. And then, yung panglima at huling requirements is kailangan at least high school graduate ka. Kung napabilang ka sa old curriculum, hanggang 4th year high school lang yun, pwede siya. And then, kung naabutan ka naman ng bagong curriculum, yung meron ng senior high school, kailangan at least senior high school graduate ka. And then, kung nag-take ka naman ng ALS na tinatawag, yung Alternative Learning System, yung for example, hanggang elementary lang natapos mo, tapos wala ka ng, matanda ka na, tapos gusto mo pa rin mag-aral, meron yung alternative na paraan para makagraduate ka ng high school, magte-take ka na lang ng exam. So, yun yung tinatawag nilang alternative learning system na kapag napasa mo yung exam na yun, pwede ka nang tumungtong ng college. Ganon siya. So, yun yung mga requirements natin para makapasok ka sa ETIAP. So, kung interested kang mag-apply sa ETIAP, dahil nangangarap kang makakuha ng bachelor's degree pero wala ka ng time, pumunta pa ng school for 4 years, gugulin yung everyday life mo sa pag-aaral, apply ka dito sa ETIAP. Kung meron kang at least 5 years of experience, pwede kang mag-gather ng documents mo. And pag nag-gather mo na yung mga documents na kailangan, search ka ngayon ng mga schools na nag-o-offer ng ETIAP program. Kasi ang dami naman state universities, private universities, mga college institutions na nag-offer ng ETIAP, pwede ka mag-apply. But yung tuition fee, it will depend on the institution. Pero kung gusto mong makatipid, apply ka sa state universities. Okay? So, submit mo lahat ng documents mo, resume mo, certificates, proof of work, ayan, yung working experience mo, kung meron kang certificate of employment, ayan siya. And then, doon nila, i-assess naman nila ngayon yan. I-assess nila kung qualified ka. Ayan, i-inform ka naman nila kung qualified ka or hindi. Sa pagpasok pala sa ETIAP, merong pros and cons yan. So, number 1 pros is hindi ka nababalik sa traditional school. Like, from Monday to Friday, papasok ka ng school, may quizzes, may exams, 4 years schooling. So, hindi na siya ganon, guys. Mapapaikli na lang siya. Yun yung pros, isa sa mga pros ng ETIAP program. And number 2, flexible siya. So, mga ibang institutions nag-offer ng modules lang, self-study like that, and may mga ibang institutions na hybrid siya. Modules and then may online classes. And then meron namang mga institutions na online classes, pure talaga na online classes. So, depende na lang siya sa availability mo kung saang school ka papasok.
Depende sa mga in-offer nila na swak sa oras mo. At pangatlo, hindi sayang yung work experience mo kasi nga ma-accredit siya and magkakaroon ka ng bachelor's degree kapag ka natapos mo yung program. Ayun yung ilan lang sa mga pros. And then yung cons naman is kung gipit ka kasi nga medyo mahal siya. So, lalo na sa mga private institutions, umaabot siya ng halos na sa 100,000. Ayan. So, kung gusto mo talaga makagraduate ng bachelor's degree at may work experience ka, mag-ipon-ipon ka na ngayon pa lang. Pero kung gusto mo ng mas mura, is sa state universities, pwede ka mag-apply. Kung merong yung course na swak doon sa work experience mo ay may ganun silang course na ina-offer sa state universities ka kasi nasa 30,000, basta more or less 30 to 50,000 lang siya sa mga state universities. And then pangalawa, hindi lahat ng course available. Ayun yung cons. Okay, so for example, sa state universities, limited lang yung mga courses na ina-offer. Tapos, yung work experience mo, pang business administration. Yung doon sa state university na yun, for education lang yung ina-offer nila ng mga courses. So, limited lang or hindi lahat ng course available. So, kailangan mong maghanap ng ibang mga schools. Kung natapat ka sa private institution, doon lang may available na course na swak doon sa work experience mo. So, no choice ka. Doon ka talaga. And hindi siya para sa beginners. Kasi nga, hindi ito yung traditional way na everyday tuturuan ka ng professor mo. 'Di ba? Kaya ka nga mag-a-apply sa program na to dahil meron ka ng sapat na knowledge, meron ka ng sapat na karanasan doon sa field na papasukin mo or doon sa course na gusto mong pasukin para ma-accredit siya bilang bachelor's degree. Ayan siya, guys. So parang may trade-off din. Yan, papasok ka sa program na to pero dapat meron ka nito. 'Di ba? Before ka makapasok, dapat sapat muna yung mga kailangan para makapasok ka sa ITIAP program. So hindi rin siya basta-basta, guys. Pero honestly, ang pinakagusto ko dito is yung idea na hindi pa huli ang lahat. 'Di ba? Kasi ang daming tao na naputol ang pag-aaral, na-delay yung dreams dahil maagang nag-asawa, ganyan. May mga pamilya sinusuportahan, kapatid, anak, tatay. Ayan, maraming sinusuportahan kaya nakapatigil ng pag-aaral. At pangatlo, nawala ng chance dahil nga sa kahirapan, ayan, hindi sapat yung kinikita ng mga magulang para ma-send sila sa college or para ma-send sila sa school. Nawalan sila ng pribilehiyong mag-aral, ganyan siya. Parang sinasabi niya na okay lang, pwede ka pa bumawi. Yun talaga yung ano ng ITIAP na hindi pa huli ang lahat. Meron ka pang pangalawang chance para magkaroon ng bachelor's degree. Yun yung pinaka gusto ko sa lahat sa programang ito, guys. So kung isa ka sa mga working na may work experience, hindi lang basta-basta work experience ha, kailangan may sapat kang experience, 5 years, at least 5 years, pero wala ka pang degree, maybe this is your sign. Comment down below kung gusto nyo ng part 2. Like schools, presyo, or actual application process. And yeah, thank you for watching and see you in my next video. Bye!